Ang litratista. Uy, di ba ngayon ka lang makakapunta sa Manila Zoo? Tanong ni Erin sa kaibigang si Mina pagkatapos magbayad ng entrance fee sa gate ng Manila Zoo. Day off ng magkakaibigan kaya niyaya ni Erin sina Mina at si Becca na mamasyal. Hindi pa kasi nakakapunta sa zoo si Mina dahil laking probinsya ito. Huwag mo namang ipagkasigawan, nahihiyang sabi ni Mina. Para naman akong probinsyana niyan eh. Probinsyana ka naman talaga, di ba? Natatawang sabi ni Becca. Magkakatrabaho silang tatlo sa isang factory. Mabilis na napalapit si Mina sa dalawa. Siya kasi ang pinakabata sa tatlo, kaya't parang nakababatang kapatid ang turing sa kanya ng dalawang kaibigan. Pagpasok nila ng gate ay bumulaga kaagad sa kanila ang isang malaking elepante. Hindi mapigilan ni Mina ang mapangiti. Naku! May bata, ngayon lang nakakita ng elepante, pambubuska ni Erin. Ano ba, natatawang sagot ni Mina sabay mahinang hinampas ang braso ng kaibigan. Nagpatuloy sa paglilibot ang tatlo. Tuwang-tuwa sila sa hindi maitagong reaksyon ni Mina sa mga hayop na nakikita nila. Talagang parang itong isang munting bata. Mga ineng. Gusto niyo magpa-picture? Sabay-sabay na palingon ang tatlo. Sa likuran nila ay nakatayo ang isang matandang lalaki na maihawak na kamera. Mura lang po. Para sa inyo, 20 pesos na lang. 10 minuto lang ang develop. Ay, picture. Gusto ko yan, malakas na sabi ni Erin. Nga. Para remembrance na rin natin, sagot naman ni Becca. Mabilis na pumwesto sina Erin at Becca sa harap ng kulungan ng orangutan, ngunit si Mina ay hindi sumunod sa mga kaibigan. Mina, ano pang hinihintay mo dyan? Halika na, sabi ni Erin. Ha? Kasi, nautal na sabi ni Mina. Nilapitan ni Erin ang kaibigan at hinila papunta sa harap ng kulungan. Ano bang problema? Tiningnan ni Mina ang dalawang kaibigan. Kasi, 3 lang tayong magpapakuha ng litrato, bulong ni Mina. Ano ngayon? Sabi kasi nila, masama daw magpakuha ng litrato kapag 3 lang. Kasi daw, masasawi ang nasa gitna. Natawa lang ang mga kaibigan niya. Ano ka ba naman? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga pamahiin na iyan, sabi ni Erin sabay tawa. Nakalimutan mo na ba na prom di yan, pambubus ka naman ni Becca. Hay naku! Ikaw talaga, lagi mo kaming pinatatawa, sabi ni Erin. Huwag ka na mag-alala. Halika na, magpa-picture na tayo. At para mas masaya, ako sa gitna. Pero nag-aalalang tugon ni Mina. Wala nang pero-pero. Halika na, pinag-iintay natin si Manong, pumesto na si Erin sa gitna ng dalawang kaibigan. Okay. 1, 2, 3. Say cheese, nakangiting sabi ng photographer. Isang nakakabulag na liwanag ang nagmula sa flash ng kamera nito. Napapikit tuloy si Mina. Ngunit bago siya mapapikit ay parang nakita niyang nagbagong anyo ang photographer. Ang masayang ngiti ng lalaki ay parang naging mapangutya, na para bang may alam itong hindi nila nalalaman. At bago siya tuluyang mabulag ng flash ng kamera, nakita niyang parang naging bungo ang mukha ng matanda. Yehe, masayang sabi ni Erin. Humarap siya kay Mina at minisian ang dalaga. Kita mo okay lang ako. Hindi naman kasi totoo yung mga pamahiin na yan eh. Lumapit sa kanila ang photographer at ipinakita ang kanilang litrato sa screen ng hawak na digital camera. Pagkatapos ay nagpaalam ito sandali para ipaprint ang kanilang larawan. Oy, okay ka lang ba? Tanong ni Becca nang mapansing parang namumutla si Mina. Ha? Sagot ni Mina sabay pilit ng umiti. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Hindi malaman kung imahinasyon lamang niya iyon. Hindi naman nagtagal at bumalik ang matanda. Masaya nitong iniabot ang kanilang litrato na nakabalot ng plastik. Mabilis na tiningnan ni Erin at Becca ang larawan. Ang ganda! Hindi narinig ni Becca ang mga kaibigan dahil pinagmatandasdan nito ang matandang photographer. Maamo ang mukha ng lalaki at kitang-kita niya na masaya ito nang ibigay ang kanilang litrato. Naisip niya na guni-guni lang niya ang nakita kanina. Mina! Hoy, ano bang iniisip mo? Ito na yung picture natin. Nang matapos tingnan ng magkakaibigan ang kanilang larawan, ay agad din nilang binayaran ang matandang photographer. Nakangiti itong nagpasalamat, pagkatapos ay tumalikod na at lumakad papalayo.
Nang humapon na ay nagyaya ng umuwi si Mina dahil may pasok pa sila bukas. Lumabas na sila kasabay ng iba pang tao na pauwi na rin at naghintay ng masasakyan. Lumipas ang kalahating oras ngunit hindi pa rin sila nakakasakay. Hay naku! Sana naman may dumaan nang biglang natigilan si Erin nang may makita siyang isang taong kumakaway sa kabilang kalsada. Nagulat siya nang makita na ito ay ang matandang photographer. May hawak ito sa kanyang kamay na iwinawagayway. Ang litrato nilang tatlo. Yung iituturo niya sana sa mga kaibigan ang lalaki, ngunit biglang may tumulak sa likod niya. Napasalampak tuloy siya sa kalsada. Erin, sigaw ni Mina at Becca. Nilingon ni Erin kung sino ang tumulak sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang matandang photographer na nakatayo sa likuran ng mga kaibigan niya. Tumatawa ito. Sasabihin sana ni Erin sa mga kaibigan na tinulak siya ng photographer, ngunit sa pagkakataong iyon, isang rumaragasang bus ang nakabangga sa kanya. Ginulungan ng bus ang kanyang maliit na katawan. Nagdilim ang paningin ng babae, ngunit naalala niyang bigla ang photographer. Pinilit niyang dumilat para hanapin ang lalaki, ngunit wala na ito. Hindi na niya ito makita. At ngayong nakahandusay siya't duguan, hindi na rin niya masigurado kung talagang nakita niya nga ba ang photographer. Pinikit ni Erin ang kanyang mga mata at hinayaang lamunin siya ng kadiliman. Sir, picture po. Mura lang. Mabilis na pumesto ang tatlong lalaki sa harap ng kulungan ng ostrich. 1, 2D. Sandali. Natigilan ng photographer nang biglang lumapit ang isang lalaki. Hindi niyo ba alam na masamang magpa-picture kapag tatlo lang kayo, sabi ng lumapit na lalaki. Mabuti pa sa manyo ko. Muling nag-post ang mga lalaki na ngayon ay 4 na. Nawala ang ngiti sa mukha ng photographer. Halatang hindi niya nagustuhan ang ginawang pagsama ng lalaki sa litrato. 3. Say cheese.